leeg. Ano po yung pinagsasabi po na maging tali na po sa maging tali ng biyaya sa iyong ulo at mga kwinta sa likid ng iyong leeg. Yan po ay so siya po yung nabanggit. Ipapata po ang sa Kawikaan 1:7 hanggang 8 ay 1:8 Proverbs 1:8. Sabi po anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pababayaan ang kautusan ng iyong ina. So, ang ano daw po, maging tali po, ang katuyang payo, ornament of with sa tuyang payo, as in, kwintas sa tuyang liog daw po, ay ang turukan sa tuyang ama, as in, kautusan kang ina. So, hindi po sa tinukdok kaso nakaaging Domingo, napamanta po na ang saluda pong talong binata ay pwedeng maging katulad kang talong prinsipe. Prinsipe na may corona sa kanyang tayo. So, daw po may corona ang prinsipe sa iyong tayo. Ang prinsipe po na may corona sa tayo, may dakula po siyang pribilehiyo. Siya po ay maging susunod sa iyang ama na hari. Kaya po, dakula po ang pribilehiyo kang prinsipeng may corona. Pero po, so mga prinsipe po na mayong corona, principal lang po siya sa iyang pangalan po. So, naalaman po na ang saluda pong binatag pwede po matulad sa isang prinsipe na may corona sa kanyang ulo at pinta sa kanyang leeg. So, iba man pong duwang kondisyon para igde. Iyan po ay siya ay ang magulang ay tukdoan siya ang katalamon ay ang kang karunungan kang Diyos as in ang sa iyang maging masunod sa instruksyon na ito. Kung alin man po naman na kulang, magi po siyang dysfunction as in kasusupugan, disgraceful. Ano pong Kawikaan po 9 to Proverbs 1:9, sa po siyang makusog ng metapora sa halip na nagamit po siya kambilang or as or tulad like nagtao po si Solomon kang nakulang ay makusog na punto, strong point. Itinukdo niya po na magiging masunod po sa magulang, sa instruction kang magulang ay nagtotoo kang discipline honor, visible honors. As in, ano po, hindi pong honor na yun ay pakupo na, so, ako po hawag sa Genesis 41, verse 42 na, so, itinaw, ipagaw kay Jose, kundi pong pinabanggit po ito ay kalunong, biyaya at kalunungan na maluluwalhati pinamutian ang isang binata sa mata ng Diyos as in tao. So, tapos, yan po, inintroduce po ni Solomon ang Proverbs. So, Proverbs chapter 1 hanggang 9 po, ang dinalaw po kaan ay
introduce ay chapter 1 hanggang 6. So, yan po introduce niya. Santa po. Sabi pwede ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David na hari sa Israel. Chapter 2, upang umalam ng karunungan at turo. Tanganida po, ang purpose na po pang Proverbs ay maaraman talaga po ang karunungan, wisdom, asin, turo. Upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa, upang tumanggap ng turo sa kantas na pag-ugali sa katuwiran at kahatulan at karampatan, upang magbigay ng katalinuhan sa musmos, kaalaman at pagbubulay sa kabataan, upang marinig ng pantas at lumago sa ikatututo, at upang tamuhin ng taong may unawa ang magagaling na kayo. Upang umunawa ng kawikaan at ng kahulugan ng mga salita ng pantas at ng kanilang malalapong sabi. So, iyan po ay ang purpose ng Proverbs. Hindi man po, lumatag man po si Solomon. Bako sana po, dahil niya sana inintroduce ang purpose ng Proverbs, kundi naglatag man siya kang pundasyon ng karunungan. Ano po ang pundasyon kang karunungan? Sabi po buksan ta po, kasunod lang po, Proverbs 1 verse 7. Ano po ang pundasyon kang karunungan? Ang sabi ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kalaman, ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Kung may ka pong takot sa Diyos, may ka pong karunungan. Sabi baga po kayo, ang kondisyon na po kang karunungan ay pagkatakot sa Panginoon. Makulang po yan. Ina-identify niya mo po ang importansya ng pagsunod ng binata sa kanyang magulang. Kasunod man po. Chapter ay verse 8. Proverbs chapter 1 verse 8. Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina, sapagkat sila'y magiging tali ng biyaya sa iyong ulo at mga kwenta sa ligid ng iyong liig. So, hindi po, importansya na po na eh. So, tayo tada po, dangugon tada po ang tubukan sa tuyang ama, mga kaubinan po, tanggun tada po ang tubukan sa tuyang ama. Asin, dahil tada po pabayaan ang mga kautusan kang sa tuyang ina. Na, so, dahil niya lang po tinaol iyan, so, dahil niya lang in-introduce ang purpose kang Proverbs, dahil lang siya naglatag kang pundasyon kang karunungan, dahil niya mapina-identify ang mga importansya ng pagsunod ng binata sa kanyang magulang. Nagtauman po siya, si Solomon, nagtauman po siya kang babala sa pakikisama sa masasama. So, nagtao po siya kang babala sa pakikisama sa mga gaot. Siyempre, kasunod man lang po, sabi verse 10, anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga kasalanan, huwag mong tulutan. So, kung mahikayat na po kita ka mga gaot na tao, dahil na po pagtulutan. Kung kanilang sabihin, sumama ka sa amin, tayo magsibakay sa pabububo ng dugo. So, mga palagadan nining ihikayat sa iya. Sila ilalamunin nating buhay na gaya ng siyol at buo, na gaya ng nagsibaba sa lungaw. Tayo'y makakasumpong ng lahat na mahalagang pag-aari. Ating pupunuin ang ating mga bahay samsam. So, pakulang po palagadan nining nangihikayat sa iya. Siya ay sindaman po ay sa pag-apoon. So,
kung kaano dapat nito so tapos na malagang pag-aari so kayamanan so mahalagang pag-aari tapos tindaman sana ang makikinabang ka ito ikaw ay makipagsapalaran sa gitna namin magkakaroon tayong lahat ng isang supot anak ko so ayaw kang ama huwag kang lumakad sa daan na kasama nila. Pigilin mo ang iyong paa sa kanilang landas sapagkat ang kanilang mga paa ay nagsisitakbo sa kasamaan at sila'y nagmamadali sa pagbububo ng dugo sapagkat walang kabuluhang nagladlad ang kilo sa paningin ng alimang ipon. At binabakayan ng mga ito ang kanilang sariling dugo, kanilang ipinagkukubli ng silo ang kanilang sariling mga buhay. Ganyan ang mga lakad ng bawat sakim sa pakinabang na nag-aalis ng buhay ng mga may-ari ni Yaong. Yan. So, inoon niya po kitam nimba pala. Asin, dinescribe niya mo po ang konsekwensya. Kang alit, kang mga nagbaliwala kang handog, kang kahunungan, wisdom ay offer ni wisdom. Sabi hindi, padagos man lang po sa Proverbs 1 verse 20 hanggang 33. Ay, yeah, 33. Sabi po, basahan doon na lang po. Siya'y humihiyaw sa pangulong dako na pinaglilipunan sa pasukan ng mga pintuang bayan sa bayan. Kanyang pinibigkas ang kanyang mga salita. Hanggang kailan kayo mga musmos magsisiibig sa inyong kamusmusan at ang mga nanunuya ay maliligaya sa panunuya at ang mga mangmang ay mga katanim sa kalaman. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Mga mangmang. So, mismong kagunungan na po ang nag-aabot po. Pero dahil hindi mangmang, sa indang tinanggihan ito. Aking iniunat ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong iniuwi sa walang buong payo at hindi ninyo inibig ang aking sawal. Ako naman ay tatawag sa kaarawan ng inyong kasapunahan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasapunahan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapit ay dumarating sa inyo. Kung magkagayon tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila ako masikap, ngunit hindi nila ako masumpungan sapagkat kanilang ipinagtanim ang kalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw sila ng aking payo, kanilang hinamakambokong pagsabay, kaya't sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad at mabubusog ng kanilang sariling mga kagawan sapagkat papatayin sila ng pagtalikod ng musmos at ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ay ang sisira sa kanila. Ngunit ang nakinig sa akin ay tatahang, tiwasay at tatahimik na walang takot sa kasamaan. So, yan. So, diniscribe niya po ang mga konsekwensya. So, kapag naisinda nagdangog sa ay dahil dati tinanggap sa offer kang kalunungan. So kalunungan ay dahil naman tinda tatanggap po kapag nag-abot ang kasakitan sa saindang buhay. Ayan, hindi po ang law kang chapter 1 kang Proverbs. Introduce niya. Yaon po dyan, so purpose kang
kung nga daw ta sinulat ni Proverbs, pundasyon ng kabunungan, importansya ng pagsunod ng binata sa kanyang magulang. Dinescribe niya man po ang konsekwensya kapag binaliwala ka ang offer kang wisdom. Yan. Ang matalinong gabay ay esensyal para sa tagumpay ng binata, dear parents. So, ang tendo mga kakingan ay magtagumpay sa indang buhay. Gabayan tapusin na. Ipo kita, dahita siya pabayaanan. Tanganing dahil siya magkakulat na bansot. Buksan pa po ang Proverbs 19 verse 18. Pabusahan mo ang iyong anak, dangang may pag-asa at huwag mong ilagak ang iyong puso sa kanyang kapapahamak. O parents, pabusahan dapo ni ang tindong aki. Ning bakong may tanong kang kaanggutan, kundi kang dangang may pag-asa at huwag asin dahil nindo ilagak ang tindong puso sa iyang ikapapahamak. Proverbs 22 verse 6. Tubuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakawan at pagka tumanda man siya ay hindi niya ihiwalayan. Sa Proverbs 22 verse 15 man po, ang kamangmangan ay nababalot sa puso ng bata, ngunit ilalayo sa kanya ng kamalong pangsaway. So, ang kamangmangan po ay nagkabalot na po sa puso kang aki. Pero kung hindi na ilalayo sa kanya, ang ilalayo sa kanya ay so kamangmangan na nagbabalot ka po sa iyang puso kang aki. Kapag ang alinda po nagpapagayo, ang pamalong pang-away. So, data po kayaan na yung kamangmangan na tuluyan na magbalot sa puso kang aki. So to the point na dahil na siya nababago kang katuyang mga pagsaway, dahil na siya nagdalang sa katuyang sa tuyang sabi sa katinda. Kaya ba po ang aki kapag igwas siya ni mangmang kamad asin mabaot na magulang madakula siya ni madakula siya abot man kang sa iyang magulang na mangmang mangmang tamad tugap asin mabaot kung ano man ang ipinailing sa iyang magulang, iyo man siya sa iyang pagkapula. Ang aki po na kanod ko sinda kang nakakanood ko sinda kang mga importansya ng buhay sa nakakanood ko sinda sa tatuya man sana po sila nakakanood. Tatuya man sana po kita ay sa Hindu man sana po mga magulang sila nakakanood. Kung anong sa Hindong ipinailing sa iya, iyo man siya sa iyang pagkapula. So, ang bata, mga aki po, ang bata ay natutunan ng mga importanteng bagay sa buhay sa panonood at pagsunod sa makadiyos na Ama. Siyempre kung makadiyos ang ama kang aki, ang ahalugan niya man po, bako man mga importanteng bagay, pero kung ang kaindang ama po ay makadiyos, malamang
So, importanteng mga bagay sa buhay, ang sinda manudaan. Makanod po sinda balansyon ang autoridad as in pagmamahal, maximize ang marriage, makamit ang professional na tagumpay, mayong dasyaan na tagumpay, paglid sa buhay, pagrespeto sa authority, huwag manihal kang pauta, pag-iwas sa patutot, at paglalasing, lumapat kasama ang Diyos. Siyempre, kapag ikaw po kita maka-Diyos na Ama, ang satuya man pong niyo ay maka-Diyos na Ama po. Manalangin, isabuhay ang Biblia, at pagpapatawad sa pagkakamali ng iba. Kung may upoy sa ining na inis o maka-Diyos na Ama, siya ay kulang sa kagandang loob malamang. Ang manunundan niya po sa kapag ang sa iyang ama po ay may takot sa Diyos, siyempre dahil siya ay may takot sa Diyos, malawat ang sa iyang gigibuhon. So, ang aki man, siya ay kulang sa kagandang loob. Pagpapakumbaba, may siyang pagpapakumbaba at awa, namumuno sa kanyang diwa at dila. Hindi niya kailanman makakamit ang pangunahing biyaya at kalulalatian ng isang tao na may pagtang-ayon ng Diyos at mga tao. Dahil niya po makapala po so pangunahing biyaya at kalulalatian ang talong tao na ikaw ang pagtang-ayon ng Diyos at mga tao. So, anong lesson na napatay? Ang tagumpay ng bata ay nakadepende sa matalinong tagubili ng maka-Diyos na magulang. Ang magulang ay mayroong obligasyon na palakihin na may takot sa Diyos ang kanilang anak. So, ano po ang maging, ano po ang makakatapong lesson nigde? Ang tagumpay po kan sa lungaki, nakadepende po sa matalinong tagubilin po kung may mapong tagubilin po sa tagong-aki, siyempre madakula po siyang salong mangmang. So, ang aki po ay magdakulang may tagumpay po sa buhay. Gabayan po na po nindo mga magulang. Hindi pa po, ang magulang ay may buong obligasyon na magulang, igwada po kamo obligasyon na padakulaon ang kaindong aki ning igwaning pagatakot sa Diyos. So, padakulaan po nindo ang kaindong mga aki ning igwang pagatakot sa Diyos. Sabi tigde, Proverbs 23 verse 13 to 14. Huwag mo ipagkait ang saway sa bata, sapagkat kung iyong pasensya ng pamalo, siya ay hindi mamamatay. Iyong pasensya ng pamalo at ililigtas mo ang kanyang kaluluwa sa Siyon. So, magulang dahil doon po ipagkait ang pamalo. Iyan po ay makakapagayo sa iya sa kapahamakan bako so kagadanan na kaligtasan kundi kapahamakan pwede sa buhay ng so ito sa kinaban. Proverbs 29 verse 15, ang pamalo at saway ay nagbibigay kalunungan, ngunit ang batang binabayan ay humihiya sa kanyang ina. So, ang pamalo po ay nagtatawda po kang wisdom. Ngunit ang batang
pinabayanan ay kasupugan sa nada po ang dalang kainin. So, dahil hindi po ipagkait ang pamalo, pagulas. Pero sa akin sana po yan dahil na po yan pwede sa mga teenager ang pangulat po ay para sa akin lang. Ephesians 6 verse 4. At kayo, mga ama, huwag ninyo ipagmungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong tubuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Dahil nindo ipagmungkahi na po, mga ama, dahil nindo ipagmungkahi sa galit ang sa inyong mga aki, kundi ano po, anong sa iyong itugdo sa anong itugdo nindo sa inyong mga aki, kundi tubuan sila ayon sa saway as in aral ng Panginoon. At ang inyong mga anak ay kapag sa tuyang pinadakulang kapag sa inyong pinadakulang apinindo sa mga binanggit ko kasubago, ano po, at ang inyong mga anak, so sa inyong aki, ay nakatakdang suklian ang dakilang kabaitan at paglilingkod na ipinakita sa kanila kapag walang magagawa. So, kapag umabot ka po sa punto na sila ay may nang maginibuta kung ang sila problema ay grabe na, so dahil na nila kaya masolusyonan kasi may tawong nagtabang sa inda dahil ninda lilingawan itong tao na ito. So tawong tabang sa inda kundi asin sa indang susuklian. Ano pa po? Ngunit ang matalinong pagturo ng magulang ay kalahati. Ano po kalahati lang po ito sa kabuuhan. Kung sa indo lang pong tutukdan nagiling. tutukdan sana nindo sa indong aki tapos ang sa indong aki ay dahil man talaga pigipo. So sabi nindang laog igde luwas sa balyo. So may manggalay kwenta so sa indong itinukdo sa indong aki. So nasayang lang sa indong lihoy, nagpagatalang sa nakano, pero sa indong aki may man nga ini so so tapos ko lang po yung so kangani po yan ay makumpleto. Dahil sana pagtukduan ng satuyang aki. Kundi, so mga aki man, mga aki, dahil sana nindod ang ugon. Kundi kamo man, magyawag naman kamo ang sabi. So, dahil sana kamo, dahil sana nindod ang ugon, kundi so, mga aki, yung binata, ay kay pa manidang dangugon asin kay pa nidang i-obey. So, mga ano so i-obey nida. So, rules asin batas asin warning kan sa iyang mga magulang. Tanganing sila ay dapat sumunod sa mga alituntunin at babala ng kanya magulang sa kanilang pagsisikap. So, tanganing makompleto po. So, dahil lang po dahil sana so magulang sa sendang aki, kundi ang mga aki man po ay mag-obey po sa
mga tenda magulang. So, sabi pigde, Proverbs 3 verse 1, Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. Sapagkat kalamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Sa Proverbs 10, dinggin mo, o anak ko, at iyong tanggapin ang aking mga sinasabi at ang mga taon ng iyong buhay ay magiging marami. Itinuro ko sa daan ang karunungan, aking pinatnubayan ka sa landas ng katuwiran. Pagkat ikaw ay humayaon, hindi magigipit ang iyong mga hakbang. At kung ikaw ay tumatakbo, hindi ka matitisod. Hawakan mong mahigpit ang turo, huwag mong bitawan ang iyong ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. So, mga aki, data po na lingawan so kautosan kang sa inyong mga ama, ay kan sa inyong magulang ka. O yan po ay magpapahaba ng ating buhay. So, o yan ang mapalayo sa indo sa kapamakan. So, hindi ko muna po tatapusan ng takuyang sermon. Pangadji po kita. Amang banal na Diyos na kung sabi, masalamat po ako na pagkasainutan po.